Kayo yung nag-aakusa, di ba? Sila yung nag-aakusa. Ngayon, wala silang makuha ng ebidensya, isinisisi nila doon sa inaakusa nila. Unang-una, labag yung pag-kidnap nyo kay Pangulong Duterte, kidnap nga eh. Di ba? Tapos ngayon, na wala kayong makuha mga ebidensya, dinidelay nyo ng dinidelay. At tingnan mo ilang buwan na. Tapos, September pa, yung actual na hearing niyan. So, ang ginagawa talaga nila dito, pinapahina yung katawan ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, na wala kayong makuha mga ebidensya, maninisi kayo dahil napapahiya na kayo. Dahil alam nyo na hindi kayo mananalo. Dahil alam nyo na dekalibreng abogado itong si Kaufman. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi ninyo. Para itong mga partners, ang ginagawa kasi nito, parang nag-aano sila niloloko na naman nila yung taong bayan na kapag natalo sila, ay wala. Sinira kasi ng mga Duterte yung mga ebidensya, kaya wala kami nakuha ng ebidensya. Nag-aakusa kayo inano nyo nga sinabihan nyo nga si PRRD na mamamatay tao na lumabag sa human rights Tapos ngayon wala pala kayong ebidensya. So nasaan ang hiya ninyo niyan? Paano kayo mananalo kung sa umpisa pa lang sumusuko na kayo? Wala kayong maipakitang ebidensya. Yan ang problema dito sa mga ito Alam na alam naman natin kung ano talaga ang purpose, kung ano talaga ang mga hangarin ng mga lapugo na ito. Kundi ang pabagsakin ng mga Duterte, lalo na si BP Sara Duterte for the sake of 2028 election. Mga partner. Hindi, tsaka simulat sa pool, wala talaga kayo ebidensya. Pag nyo na kami lokoy, wala talaga. Yung sinasabi nila ebidensya na yun, kasi nungalingan yun. Una pa lang, wala talaga silang hawak na ebidensya. At wala talagang, kasi wala naman kasi talagang ginawa na mga ganyan. Yung kato niyan, 32,000 na mga namatay daw. Diba? Wala kasi silang hawak talaga noon. So ngayon, may pinapalabas nga lang talaga nila para hindi sila mapaya. Kung sakaling makalabas si Pangulong Duterte, sasabihin nila, sinira. Papalabasin nila, sinira ng mga Duterte yung mga ebidensya na yun. Paano magagawa ng mga Duterte yun? Kayo yung nasa kapangyarihan ngayon. Diba? Doon pa lang Anong magagawa ng mga Duterte kung sila, eto lang kung sila may kapangyarihan na sirain yung mga ebidensya na yan, nung una pa lang gumawa na sila ng aksyon para hindi madala si Pangulong Duterte sa Netherlands. Kung talagang may kapit sila dyan, may kapangyarihan pa sila. Ang kapangyarihan ngayon nasa Marcos at nasa inyo. Wala nang ang mga Duterte ngayon. Ang tanging kapangyarihan lang nila yung pagmamahal ng mga Pilipino sa kanila. Yun lang yun. Kaya kalokohan niya sinasabi niyo na kapangyarihan dahil sinira ng Duterte yung mga ebidensya. Simulat sa pool, wala kayong hawak na ebidensya sa mga Duterte, yun ang totoo. Parang RJ. Paano nila sinira, no? Winasak daw yung mga ebidensya. Paano kaya? Ano ba yung ebidensya na yung papel? Winasak yung papel? Winasak yung papel? Ayun ba yung ebidensya? Tsaka, hindi. Ito lang yung masasabi ko dyan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo dapat ang magpatunay na kayo maglabas ng ebidensya. Kasi kayo nag-aakusa Alam nga namang yung inaakusahan nyo, yung pang magbibigay ng ebidensya sa inyo. Anong kalokohan yan? Anong katarantaduhan niya pinagsasabi nyo? Kasi ang babaw Winasak? Bakit winasak? Paanong winasak? Ayun ang malaking tanong dyan. Paano winasak? Kaya siguro alam naman natin na wala talagang, hindi nila kayang patunayan yung ginawa ni Pangulong Duterte. Binibintang kay Pangulong Duterte. Kaya gagawa na naman sila ng dahilan o diversion para nga naman magmukhang sila na naman ang magaling. Oo, diba? Sila magaling. Masama na naman. Duterte. Pinagbibintangan ulit nila kasi hindi pa nga nililitis, alam nilang mahina, eto na ulit sila. May follow-up silang parang banat. Kaya hindi nanalo yan kasi winasak Winarak nyo na parang si yung DOH Secretary dati, sino yun? Tawag dito, basta. Winarak. Oo, basta. Yan? Papel ba yan? Papel ba yung ebidensya? Winarak, Ito dugtungan ko lang yung sinabi niya bago kay ikaw, partner Jay. Sabi nga nila, thinkers are doers. So, wala silang ebidensya. May pakitang ebidensya na winasak ng kampo ng mga Duterte o ni Pangulong Duterte mismo yung mga ebidensya. Pero tayo, may ebidensya tayo na sila
winawasak talaga nila or tinatanggal or tinatago nila yung mga ebidensya. George Garcia, halimbawa, yung mga ebidensya na pwedeng gamitin laban sa kanila regarding sa midterm election, ano bang ginawa? Pinagdi-delete ba, di ba? Yan, oo. Pinagdi-delete ng COMELEC yung record ng 2025 midterm election na magigisa ng ebidensya yon laban sa kanila pag nagkaroon ng manual counting. So yun na nga, yung ginagawa nila, ibinibintang nila sa iba. Yun. Jay. Tsaka, baka nagkakaanuhan na rin talaga, baka kinakabahan na rin to si Remulla. Kinakabahan na Kasi, diba, bali-balita ngayon na paakyat bilang ombudsman. So doon kasi, 7 years term yun. Oo, yeah. So aabutin niya pa yung termino ni Vice President Sara Duterte bilang presidente. Tapos may matitira pang 4 years. May matitirang 3 years. 3 years. Diba? Ay, di pala, tama. 4 years. So, matagal-tagal. Tsaka doon, malamang sa malamang yan, may mga gagawin silang kababalaghan na naman doon sa loob. Kaya siya pinapatalon doon. At pwede din naman na kumalabit siya, boss, si Tory nga, PNP chief na eh. Ako naman. Pwedeng ganon. Hindi kasi alam naman nito, nila Remulla, nila, lahat yan sila na talagang sisingilin sila ng mga pinagagawa nila ngayon. Kahit yun si Marcos Jr., sandamakmak ang kakaharapin na kaso niyan. Nako. Lalo na yan, sila Torre, sila Remulla, yung talunan, si Abalos. So maraming silang kakaharapin na kaso, kaya siguro din gumagawa na rin to ng paraan para kahit papano, tawag dito, masolusyonan nila yun. Tayo nga, baka may mga bali-balita kasi parang nagkakasungayan na eh. Kasi ang demonyo, sa kapwa demonyo, hindi talaga yan, hindi talaga rin nagkakasundo yan. Siyempre. Ano nga yun? Kanya-kanya yan eh. Kanya-kanyang kilos yan, kanya-kanyang interest ang gusto nila makuha, no? Pataasan, no? Pataasan ng ihi. Kumbaga, nag-aagawan sila eh. Nag-aagawan, paramihan kung sino makakuha ng mas marami or yung mas mataas na kapangyarihan na gusto nila abutin. Pero maliban dito sa usapin ng pagdadala kay PRRD, no? Ito hanggang ngayon, no? Talagang etong si PRRD, mahal naman talaga ng taong bayan. Kasi kung hindi mahal si PRRD ng taong bayan, wala na, patay na to na issue na to eh. Kung halimbawa, yung mga nakaraan, pagkatapos ng issue, wala na, patay na. Pero hindi, dahil mahal ng taong bayan si PRRD hanggang ngayon, hanggat hindi nakakalabas si PRRD, pinag-uusapan pa rin. At ngayon, maraming dagdag pa rin, na parang mga diversionary tactics sa tingin ko, katulad na lang halimbawa, nitong mga nawawalang sabungero, no? So, pinapaputok na naman nila itong issue na ito at biglang may lalabas na mga alias Totoy.